Lunch date spotted. Yun ang umagaw sa atensyon ni Draco habang siya'y nag-scroll sa G-site. He scrolled up again when he saw a pic but passed through it. And the pic was kind of familiar to him. Galing yun sa isang vlogger, content creator, journalist na si Trojan War. Isa yung transgender sa pagkakaalam niya. Sikat ang bakla sa mga sites dahil magaling yung content creator. Pinanood yun ng mga empleyado niya sa opisina, kaya naging pamilyar din sa kanya dahil laman ng mga usapan kapag coffee break. Napakunot noo siya at nilapit ang screen sa mga mata niya. Laman ng utak niya si Soraya at ang batang Cedric habang sa mga sandaling iyon. Kumain sila ng ice cream, magkahiwalay ng mesa. Sa kabilang side, dinala ni Soraya ang bata at sila naman ni Darren ay nasa kabila kumain. Laman yun ng utak niya. Hindi dahil sa nagagandahan siya o ano paman. He was thinking about her gesture. Ayaw nun na ilapit sa kanyang bata. Ganun kasimple. Walang humpay ang tingin sa kanya ni Drake at napapako din doon ang tingin niya. Formal ang batang yon, parang si Darren din. Mas malaking bata rin si Drake sa anak niya. Siguro ay dahil malaking babae si Soraya. Nauna ang mga yon na umalis at habol tingin siya, kaya hanggang sa mga sandaling ito na nakauwi na silang mag-amay, tuliro pa rin siya at tumaandar ang isip. Kahit wala namang gulong, hindi nagpasundo si Hera sa kanya sa hindi niya malamang dahilan. Hindi pa raw tapos ang community service kanina, tinayaan niya dahil alam niyang masama ang loob ng asawa niya sa kanya. Si Sammy ang nag-text sa kanya na nagpapahatid si Hera sa Bristo. Hindi na siya nagtanong kung bakit, pero halos mapatikal ang likod niya sa sofa nang makita ang litrato sa loob ng isang kainan. Hera is with a man. He zoomed in the photo to check it properly and it was never wrong. Ang asawa niya nasa loob ng restaurant. May kausap na lalaki, mukhang masinsinan ng pinag-uusapan ng dalawa. Side view at front view ang kuha, kaya kitang-kitang mukha ni Hera doon. Damn, agad na umalsa ang selos niya at napatayo siya kaagad. Tumingin siya sa anak niya na nanonood ng cartoons. Nasa loob sila ng theater room. Tinitigan niya mukha ng lalaki na kangisi. Gwapo yun, maputi at parang mapera. Binasa niya nilalaman ng babasahin. Magla-lunch lang sana kami ng jowa ko pero big scoop ang nakuha ko. Ngayon ko lang nakita na may kadate na ulit ang napakagwapong balo na businessman, si Mr. Clinton Houston. Familiar si girl at parang trending nowadays. Hindi ba siyang rumored mistress na isang billionaire? Hulaan niyo ko sino? Hindi ko sasabihin. Shit, tumalikod siya at halos gusto niyang suntukin ng pader. Kinakain siya ng selos. What the heck is this? Hindi ba't ang Clinton Houston ang sinasabi ni Victor na kasama ni Soraya na bumili ng prangkisa ng macho? Ano? Kasama bang asawa niya sa binili nun para mag-usap ang dalawa sa isang restaurant pa? Nasa halip nga na sa bahay na ay naroong kumakain kasamang ibang tao. Shit, hindi pa siya kumakain ng tanghalian dahil naghihintay siya. Daddy, are you okay? Tanong ni Darren na nang lingunin niya ay parang kanina pa sa kanya nakatingin. Tumangon na lang siyang pilit pero parang hindi ito naniniwala. Muli niyang tinignan ang post. Yun ay kanina pang alas 11:15. Anong oras na? Alas 12:30 na. Daddy's going downstairs. Will come with me? Tanong niya sa anak sa napakaseryosong boses at umiling ito. Just call me if you need anything, son. Biling niya rito na tumangon naman kaagad. Lumabas siya sa theater room para hintayin si Hera sa ibaba. At nasa gitnang bahagi na siya ng hagdan nang makita niya na bumukas na ang door at pumasok yon. Nagkatinginan silang dalawa hanggang sa tuluyan na nailapat ang pinto. Where have you been? He asked coldly. May kinausap lang ako. Anito sa kanya at normal na normal ang kilos. Naupo ito sa sofa at nagumpisang magtanggal ng sapatos. Kinausap o kadate? Ani at hindi na niya napigil pa. Hera looked at him with creased brows but seems not bothered at all. Kung anong sinabi sa'yo ng tauhan mo, yun ang paniwalaan mo. Anito sa kaumiling. Sammy didn't tell me anything. Open your phone and check it. Basahin mo sa content ng baklang si Trojan War. Saka mo sabihin sa akin na wala akong dahilan na magkaganito. May dapat pa ba akong ikabahala? Bulgar ng pagkatao ko sa madla. Ano pa bang itatago ko? Ang mahalaga sa akin, alam ng Diyos na wala akong ginagawang masama sa loob ng Bristo. Nakakatawa dahil minsan lang naman ako naging kabit sa buong buhay ko. Hanggang ngayon ay makati ang tingin sa akin ng lahat ng tao. Anito sa kanya, kaya lalo humigting ang mga panga niya. Shit, Hera, pinabababa mong sarili mo. Dati nang mababa, hindi ba? Mapait na sagot nito. Anong tawag sa akin sa mundo mo? Kabit? Kasi yun naman ang totoo. Ano pa bang bago ngayon? Kabit din ako ni Clinton, yun ba? Kung maniniwala ka, nasa sayo yun. Alam mo sa sarili mong totoo. Anito't parang wala nang pakialam sa iniisip niya. Nasaktan siya sa nakikitang reaksyon nito na parang pagod na sa sitwasyon nila.
Ako lang bang ganito? Ikaw ba ano? Kapag anak mo yung bata kay Soraya, tingin mo hindi lalabas ang totoo? Tingin mo maitatago mo? Asa ka, shihist. Hindi yan ang pinag-uusapan natin. Ano man niya rito? Ah, bakit? Tingin mo ba ganun kadaling tanggapin? Kung nagpaalam ako nakikitain ko si Clinton, papayag ka ba? Hindi malamang dahil lalaki yon. Gusto kong mag-imbestiga sa sarili ko, hindi yung nakatanga ako at naghihintay sa isusubo sa'yo ni Soraya mo. Anito saka tumayo. Gusto kong malaman ang totoo tungkol sa anak mo. Kung ano man ang nabasa mo sa isang site, wala akong pakialam sa paniniwalaan mo. Basta nagawa kong gusto ko para sa sarili ko. Para sa sarili ko kasi ang hirap tanggapin. She said and sobbed. Akala mong dali. Wala akong anak sa iba kaya hindi mo maintindihan. That isn't proven yet. Mahinaong sagot na niya. Talo na siya dahil umiiyak na to. Kaya nga, may posibilidad na oo at may hindi. At hindi mo ako masisisi kung iniisip kong side na oo. Ikaw nga, iniisip mo rin ang side na may kadate ako. Ngumisit at umiling na tila nakakainsulto kaya hindi siya umimik. Mommy! Mommy! Sigaw ni Darren na nakaagaw ng atensyon nilang pareho. Bumaba yung sa hagdan at sa isang iglap ay nakangiti na si Hera. Sinalubong ng yakap ang bata. May ice cream, Mommy? I miss you. May manang sa ice cream parlor. Kakarga niya baby niya. Gusto ko rin po karga mo ko. Ani Darren. Kakargahin po ni Mommy, ani Hera sa kabinuhat ang bata tinalikan. Karga din ni Daddy yung bata kasi may takit. Uutap tila manang ng maganda. Pawang ikaw din? Lumipad ang mga mata ni Hera sa kanya at nagtagis ang mga bagang. Kung makabintang wagas, hindi lang naman pala ako. Mapait ang ngiti nitong tumalikod. You don't understand. Oo na, ako naman talaga hindi makaintindi. Tama na, nakakapagod. Anito kaya natahimik siya. Napatigil siya sa pagsunod sa mag-ina niya. Pumuntang dalawa sa harap ng ref at masayang kinuha ni Darren ng ice cream. Paniguradong nawalang kasamang asawang babae kaya kinarga mong anak. Anito na lumipad ang mga mata sa kanya. Ako, sinadya kong pumunta sa Bristow para makausap si Clinton. Hindi ako pumunta doon para kumain o kumarga ng hindi ko anak. At pwede mo siyang tanungin kung ginalaw kong pagkain ko. Nandun ako para mag-imbestiga sa sarili ko. Hindi ko kasalanan kung may chismosong content creator ang dumating. At walang pasintabing pinag-chismis ako. Eh ikaw, anong purpose mo sa ice cream parlor? Lumapit pa sa mag-ina at kargahin ng batang hindi naman sayo? Sino? Daldal nito sa kakumuha na lalagyan ng ice cream. Karga pa rin si Darren. Di manang, inosenteng sagot ng anak nila. Narinig mong anak mo? Hera said. Sinong manang yon? Maswerte ka't wala doon ng bakla na chismoso para sana ngayon ikaw ang pinag-uusapan. Hindi ako. Hindi siya umimik at nakatitig lang sa mag-ina niyang pabalik-balik at kumukuha na mga ihalo sa ice cream nito. Hindi ka makasagot. Sinong babae? Ulit ni Hera habang padabog at naninigas ang mga panga na nag-scoop ng ice cream. Soraya, aniya kaya ganun na lang ang pagtigil nito sa ginagawa at saka tumingin sa kanya. Wala itong naging sagot pero mas lalo siyang nasakta nang makita niya, lalo ito na lumuha. Shit, pinahid ni Darren ng pisngi ng ina't niyakap ito ng mahigpit. Baby, aniya't nawala ng lahat ng selos niya kanina. Awang-awa na siya sa itsura nito ngayon na kahit siguro anong ice cream ang ilagay niya sa harap nito ay hindi mapapawi ang sakit na nararamdaman. Nag-usap ba kayo na magkikita doon? Mahinang tanong nito sa kanya kaya kagad na siyang lumapit at tinangka itong hawakan. Pero mabilis itong umiwas. Hindi, I never knew they'd come. Kasama niya yung anak niya. Patas na tayo kung ganun. Hindi ako nagsabi sa'yo na may tinatanong ako kay Clinton. Nakalimot ka rin na mag-update sa akin ng tungkol sa ice cream parlor. Quits na tayo. Matapang na sagot ni Herat na walang lungkot sa mukha, napalitan ng hinanakit. Hindi ko sinabi kasi baka umiyak ka pa sa harap ng mga kaklase mo. Pero sasabihin ko sa'yo talaga. Aniya rito pero hindi na ito umimik pa. Baby, magsalita ka. Aniya rito pero nanatiling tikom ang bibig nito. A certain thing he doesn't like to see. Mas mabuti pang magtatalak ito sa harap niya at labanan siya. Daldalan, wag lang ang katahimikan. Mas maraming nakatagong sakit at kaisipan kapag tahimik si Hera. Alam niya't natatakot siya ng sobra. Sus ko, hindi na niya alam ang gagawin. Gulong-gulo na rin siya. Ayaw niyang ganito ang mag-ina niya at pagsasama nila pero paano naman ang isa pa niyang anak kung sakali? Napakalaking kasalanan kung pababayaan niya yon kung talagang siya ang ama. Baby, aniya ulit. Huwag mo akong pilitin na magsalita dahil baka hindi mo magustuhan ang lalabas sa bibig ko. Pabayaan mo ko. Anito sa kanya kaya umiling siya. I will not. I'm afraid, he said. Kung takot ka, mas takot ako. Nag-uumpisa ng kinatatakutan ko.
Ilang beses pa kay aksidenteng makikita ni Soraya kasamang bata. Diyos ko, Draco, bululas nito sa kaumiyak. Ang sakit tanggapin. Gusto kong tanggapin pero hindi ko mapilit ang sarili ko. Tao lang ako at hindi ako Diyos na kayang tumanggap agad-agad. Nagsiselos ako, oo. Sobra-sobrang selos ang nararamdaman ko. At ayaw ko magpanggap na tanggap ko. Ngayon, kung hindi mo yun maintindihan, bahala ka. Umiyak si Darren ng malakas kaya hindi na siya umimik pa. Tahan na, kain na tayo ng ice cream dun sa room ha? Huwag na cry. Anito sa kabitbit ng ice cream, umalis sa harap niya ang mag-ina niya. Paanong gagawin niya? What if that instance happens again, that he sees Soraya with Drake? Dapat ba niyang ignorahin ng bata? Naintindihan niya si Hera, sobrang naunawaan niya pero tama ito, hindi niya dapat ito madaliin. Wala naman siyang sinasabi na tanggapin ito kung may anak man siya. Sa uulitin kahit gaano kasakit ang pagtatagpo niyo, sabihin mo hindi yung sa bata ko pa malalaman na may kinakarga kang ibang bata. At una't huling kita na namin yun ni Clinton dahil tapos na ako sa pag-iimbestiga ko. I've heard more than enough and now it's time to face the truth that awaits in the future. Pag-isipan mo ng mabuti kung paano mo ilalapit ang bata sa'yo para sa paternity na hindi lumalapit ang ina sa'yo. Katulad ng mga tagpo nyo kanina. Muli yung umiyak. Dahil kung ganun, ngayon pa lang mamili ka na kung si Soraya o ako. Puno ng katatagan na samit ni Hera nang nasa may paanan na ito ng hagdan. Nalaglag ang mga balikat niya sa narinig. Napapikit siya at nagdilaan ang labi. Napatukod siya sa counter at natulala doon. Ano bang dapat niyang timbangin? Siyempre, si Hera at Darren ang pipiliin niya pero hindi rin naman niya pwedeng itsapuer ang anak niya kay Soraya. Hindi naman yun naghahabol sa kanya at ayaw na siyang ipakilala. Hindi na niya alam ang gagawin at pakaramdam niya ay mag-isa siya sa mga sandaling ito. Walang karamay. Magulong nagiging buhay at pagsasama nila ngayon ni Hera at hindi siya bulag para hindi yun makita. Kahit papaano ay umaasa siyang mapalapit siya rito at tanungin kung anong gagawin pero paano. Galit siya at sobrang nagseselos. Agad niyang nakapa ang kanyang smartphone nang mag-vibrate iyon sa bulsa niya. Nakita niya kaagad sa maliit na screen ang chat sa kanya ni Jason. Sir, may pumasok na email. Agad niyang binuksan ng flip phone para direktang tignan ng message. Sa business email ad po natin sir pumasok. He read the forwarded screenshot from Delamar said. Jesus, si Soraya na naman. Thank you for your concern. I've seen it somehow. I'll think about the paternity test and just be ready, Draco. Thank you for protecting your son, Drake. Pag-iisipan ko kung ipapakilala kita. Pero ayoko makakilala siya ng madrasta. Dahil pihadong hindi siya matatanggap ng kinakasama mo. I want what's best for my son and if it's to stay away from you, so be it. Napanganga siya sa mensahe na yon pero hindi niya magawang magtipa para mag-reply. What the heck was that? Tila lalo siyang natanga sa nabasa niya na kahit nga si Jason ay nabasa na rin yun malamang. Kumukurap-kurap si Darren na nakatingin sa ina, walang humpay ang pagsubo niya ng ice cream habang umiiyak. Si Darren naman ay pahid ng pahid sa luha niya sa pisngi, kaya ngumingiti siya sa effort ng kanyang anak. Don't try? Anito sa kanya. Lapit lang ni Daddy? Hindi siya lalapit na manang? Ano lang ginawa niya? The bata what na 12? He what like it? Anito sa kaparang umaktong nahihirapan sa paghinga. Tumango siya, may hika sigurong bata't nakaramdam siya ng awa. Ayos lang naman kaya lang hindi talaga mawala sa kanyang isipin na magkakamabutihan ng dalawa ni Soraya at Draco dahil sa anak. Madami pa ikaw hindi alam anak, baby ka pa. Hindi tayo alis? Umiling siya dito't natawa kahit na ito'y nahawa ng pagiging matatakotin ni Draco tungkol sa pag-alis. Hindi po aalis. Hindi natin iwan si daddy ko? Hindi po iiwan si daddy. Mommy love daddy. May mga hindi lang kami nakakaintindihan, pero pag-uusapan namin yon para sa'yo, sa kamahal namin ng isa't isa. Paliwanag niya rito kahit nakakarampot pa ang abot ng isip ni Darren. Selos ang namamayani sa kanya ngayon, sobra, inggit, sobra din. Insecurity, sobra rin. Pilit niyang nilalabanan pero napakahirap ng sitwasyon. She has to cool down, she has time, she needs patience, she needs to think. Hindi na niya alam kung sino ang tama sa kanila ni Draco. Busit na busit pa siya sa mga taong chismosa sa paligid. Sa bawat araw na tinatawag siyang kabit, tumitibay ang apog niya. Lumalakas ang loob niya na harapin ang araw at maging bingi at manhid sa mga sinasabi ng tao sa kanya. Tulad kanina, ang inakala niyang hindi na siya magkakaroon ng lakas ng loob na humarap sa mga kaklase niya. Matapos ipangalandakan ni Carmina na siya'y kabit ng bilyonaryo, ay kaya pa pala niya, hindi yun dahil sa makapalang kanyang mukha at proud pa siya sa estado niya sa buhay. Kung hindi dahil siya ay matinong babae, alam niya yun.
Kapag nakakarinig siya ng mga bulungan sa loob ng kanyang isipan, pinapaalala niya sa kanyang sarili na siya ay isang mabuting babae at ang chismis, ang katotohanan tungkol sa kanyang pagiging mistress ay hindi nagbabago sa kanyang magandang pagkatao bilang isang ina at isang tao. Wala si daddy, ibang baby kahit kakarga niya yung bata. Tanong nito at hindi niya alam ang isasagot niya pero ngumiti siya. Inaplos niya ito sa buhok. Anak ikaw ni daddy at mahal ka niya kahit may anak siyang iba. Parang halimbawa magka-baby kami ulit, hindi ba gusto mo yon? Kahit may anak si daddy na iba, siguradong love ka pa rin niya. Ngumiti si Darren ng matamis. Palagay niya totoo naman yon dahil kung sakali man, hindi rin siya papayag na hindi yun mangyari. Kapag si Darren ang pinabayaan ni Draco, makikita ng lalaki ng tunay na tapang niya bilang nanay. Wait lang ha, bibihis lang si Mami. Amoy pawis na si Mommy. Manood ka lang dyan ng cartoons. Bili niya sa anak. Ibababa ko muna ng ice cream ha kasi baka masobrahan ng lalamunan ng baby ko. Baka lumaking lalamunan. Humagikikit at napatakip sa bibig. Kinuha niyang galon ng ice cream at saka siya naglakad, papalabas ng kwarto. Call mommy from the indoor balcony if you're going downstairs. Susunduin kita. Hindi po bababa, mommy. Dito lang, baby. She smiled. Okay, very good talagang baby ko. Binuksan niya ang pinto at napatigil siya nang makitang asawa doon, nakatayo. Kumurap si Draco at siya naman itumulig na sa paglabas. Sumunod ito sa kanya't nang nasa hagdan na siya ay inalalayan siya sa siko. She opened the fridge when she reached the kitchen. Naramdaman niya na humawak si Draco sa bewang niya at saka siya ipinihit. She looked up at him and sighed. Sorry, anito sa kanya. Sana maintindihan mo ko, baby. I want to be a father if I am really the father but I assure you that it ends there. Walang Soraya. There's no past. Maniwala ka sa akin. Pwede ko siguro si Jason asahan kung makikipag-communicate kay Soraya. Yung bata lang ang kakausapin ko. Tila litong sabi nito, you can't say that. Nangyari na nga kanina na may emergency. Si Jason pa rin bang pagkakontakin mo kapag ganon? Hindi mo yan mapapanindigan. What will I do then? Hindi ko na siya maintindihan. Kinuha nitong smartphone at inabot sa kanya matapos nabuksan yon. She sent a message to the address of the company. If I'm not mistaken, nakuha niya siguro yan sa papeles ng macho. Tinignan niya ang aparato at kinuha niya yon para basahin ng email. Galing yun kay Soraya at nabwisit siya nang makita ang pagpapasalamat nun kay Draco dahil daw sa concern nito sa anak. Kinumpirman nun na anak ni Draco si Drake pero ang pag-iisipan ng DNA. Why is that so? Pilit niyang inignora ang lambing sa mga unang salita ni Soraya. Bakit siya umiiwas sa test? Hindi ba dapat kung talagang mag-ama kayo ng anak niya, proud siyang isampal yun sa pagmumukha mo? Para itong basang sisiw na napakibit balikat. Sus ko si Draco, parang sobra ng pagkatuliro ng asawa niya at naawa siya dito. Hindi itong Draco na kilala niya. Ang Draco na nakilala niya ay hindi niisahan ng tao. Matapang yun, matalino at tuso sa kabila ng pagiging mabait. Halika, aniya sa kanya ito inupo sa silya. Naupo rin siya sa may mismong harap nito at pinakamasdan ito. Sabihin mo nga sa akin ang totoong tumatakbo sa isip mo, aniya rito. Napakarami, may kling sagot nito kaya lalo siyang naawa. Naawa siya sa sarili niya pero sa nakikita niyang nawawala nitong tatag bilang lalaki, mas naawa siya rito ngayon. I love you and I don't want us to part ways just because of my other son. Anito sa kanya kaya kumamot siya. Walang part ways. Paulit-ulit ka na lang yan. Mag-isip ka ng maayos dahil kahit magalit ako sa'yo ng ilang beses, hindi kami aalis ni Darren. Tamo nga, tamo ang email sa'yo parang tanga. Naiinis na sambit niya, hindi mo ito ma-pick up. Huwag mong masyadong ilagay ang isip mo sa focus na aalis kami dahil may anak kayo. Look at her message. Anong dahilan at ayaw niya ng test agaran? She said she didn't want her son to meet his father. Mas lalong ayaw niya raw kung may madrastang hindi tanggap ang bata. Ah, tango niya. Ako pang ginawa niyang dahilan. Ayaw niya pala sa'yo mapalapit, bakit niya pa sinabi? Siyempre, nalaman mo na maghahabol ka. Anak mo yun eh. Tapos, ilalayo niya. Ano to pang gulo niya? Matigas na sambit niya at nakatingin lang sa kanya si Draco. Hindi alam ni Clinton kung sino ama ng bata. Naniniwala ka ba sa babae na hindi magtatapat sa karelasyon niya ng tungkol sa naging buhay niya? Parang nakapagtataka naman na hindi niya sasabihin ng totoo kay Clinton. Draco remained looking at her and blinked. Talaga, tumango siya rito tinawakan to sa panga. Sus ko, hindi niya ito kayang iwan sa mga panahong ganitong paraan na may nanguuto na naman dito. Naniniwala kang hindi ko kayang tanggapin ang anak mo? Umiling ito sa kanya. Nasasaktan ako, normal yon. Pero hindi tanggapin ang katotohanan ng bata, malabo yon. I just need time to process everything but Soraya is making some drama. Nagtataka nga rin ako, baby.
Kanina pilit niyang nilalayo yung bata kahit gustong lumapit sa amin ni Darren. Tapos, nagpasalamat siya sa akin sa email. I think I'm starting to doubt the credibility of her words. Parang tinatanga niya ako at nangyayari yun. Masyado akong natutuliro. Inaamin ko baby pero mas natutuliro ako kapag nagagalit ka. Napakurap siya at saglit nung tinitigan, she remains as his strength and she can see that. Dahil nakafocus ka sa bata, nasasaktan ka na nilalayo sa yung bata. Nag-iisip ka kung paano mo ilalapit sa'yo at makakapag-DNA kayo. Madali lang yun, buhok lang na may ugat ang katapat nun. Aniya rito kahit na alam niyang mahirap kunin yun, kailangan niyang tumesting. Paano nila gagawin kung hindi naman nila nakakasamang bata? Pwede rin na cheek swab o hindi kaya laway. Pero tingin niya ay nasa laboratory na mismo dapat ang dalawa ni Draco sa mga bagay na ganon. Mahirap na magkulang ang samples. I'm thinking of that too. Pero may mas malalim akong gustong gawin. Dahil sa mga kilos niya. Nagtataka na ako sa pagbili niya ng matcha at nagkaroon ng connection sa atin. Sa akin. Pero ayaw niyang ipa-DNA kami ng bata. Bakit? Lumabi siya rito at ito naman ang hindi nakasagot. Ikaw ba? Sasabihin mong anak mo isang bata kung wala ka naman kayang isuporta na katibayan? Gusto ko nang magduda kung anak mo ba talaga yon kasi kung ako si Soraya, papayag ako kagad sa DNA na hinihingi mo dahil gusto kong patunayan na tama ako. Kalokohan niya ang dahilan na may madrasta. Iling niya rito at nakatingin lang ito sa kanya. Hinawakan itong kami niya at hinalikan. Baka mapatay ko siya kapag niloko niya ako. Pinagmumukha niya akong tanga. Papayagan mo ba siya? Draco, mas matapang ka kaysa sa inaakala niya. Mas matalino ka. Natatanga nga ako kapag nagagalit ka. Anito kaya natawa siya ng kaunti. Nagsiselos lang ako pero kung ganyan ang ginagawa sa iyo ni Soraya na para kang pinapahabol na aso. Sige, papayagan kita na lumapit. I will twist it baby. Hindi ako papayag na ganito. Nakikita ko na parang nauuto niya ako. Siyang utuin ko tulad ng ginawa ko kay Divina. Anito sa kanya at kahit pilit ay tumango siya, kinaya niya ang sitwasyon noon kay Divina. At kahit nagkikitang dalawa, dahil sa pagpapanggap na nabuntis ay naging matatag siya. Bumabalik si Draco sa kanya. Nawawalan siya ng tiwala rito ngayon, bagay na hindi niya ginawa noon. Palagi siyang nagtitiwala sa mga salita nito, kahit na mahirap ang sitwasyon. Hindi pa man niya lubusan natanggap ngayon, kalaunan ay magbabago rin ang damdamin niya. Sige, gawin mong dapat lang gawin, basta hindi mo kami ipagpapalit ni Darren, tulad ng noon kay Divina. Thank you baby. Anito sa kasya niyakap ng mahigpit. I'll give you an update all the time. She smiled but a bit sadder than normal. Ganun lang din naman ang nangyayari ngayon. Nangyari na noon. Ang kailangan lang niya ay mabuo ulit ang tiwala sa mga salita ni Draco na hindi ito magbabago sa kanilang mag-ina dahil lang may isang Drake na dumating. Mahirap yung gawin pero pilit niyang susubukan dahil kapag hindi siya naging matapang ngayon, patuloy na sisirain ni Soraya ang pagsasama nila ni Draco. Mukhang nakukuha na niya ang lahat ngayon at mukhang natatalo siya kaya dapat niyang ipakita doon na hindi magtatagumpay sa pagsira sa kanilang mag-asawa, anak man ni Draco o hindi si Drake.